Kapalmers, good morning mga kabayan, mga parikoy, marikay, magandang aga. Good morning sa inyo dyan, magandang biyahe, sana walang alon. Sana good weather ang biyahe para masaya. Mga kapalmers, gising na, gising. Kasi may aalamin tayo. Mga kaparikoy, kapalmers, mga misis na mahilig sa kangkong, magtanim tayo ng kangkong para may idea kayo. Panoorin nyo to. Alamin natin kung ilang days mula sa pagtanim yung buto ng kangkong, Chinese upland. Itong similya na to ng kangkong, binabad ko sa tubig ng isang araw at isang gabi. Tapos tinanggalan ko ng tubig yung pagkatapos ng isang araw, isang gabi. Tapos tinakpan ko ng damit yung buto. Saka yun, ganito na, nagtawag na, nag-germinate na siya. Ngayon itatanim ko na siya dito sa plot ng garden. Bale yung pagtanim ko ganito, may nakaready na ako. Bali hinihiwa-hiwa ako, linya-linya ako yung pagtanim. Hindi ko tinanim na by puno-puno, by line ang tanim ko. Ganito, ganyan. Tapos nilagyan ko ng space dito kasi minsan aapak ko dyan sa gitna sa pag-harvest o paglinis ng pagtanggal ng damo. So yun. So itong buto ng kangkong ngayon May 4. Alamin natin kung ilang days tayo makapag-harvest na nito mula ngayon ng May 4 hanggang sa pag-harvest. Abangan natin para yung mga misis na mahilig kumain ng kangkong, magtanim sila sa backyard o sa pot, alam na nila kung ilang days na maka-harvest ng kangkong. So umpisahan na natin. Pagtanim ko parang nagsasaboy lang, ganito lang ako magtanim. Lagyan ko ng ganyan. Hindi na tinatanim na isa-isa, matagal. Kaya ganun ang pagtanim ko. Yan, nilagay ko lang diyan sa ihulog ko lang diyan sa mga linya niya na naka-ready para madali. Kasi pag isa-isahin ko pa na sa pagtanim, nako, matagal. Buti kung ilang piraso lang ang itatanim natin. Kaya yun ang style ko sa pagtanim. Pagkatapos yan, takpan. Okay. Pagkatapos takpan, diligan. O yun, di ba? Okay na. Okay. Yan lang simple ang pagtanim. Kasi yan, ginaganong-ganong ko lang. Yung ibang hindi matakpan, tubo lang din yan. Ganyan. Di ba? Madali lang kaysa isa-isahin mo pa. Okay. Ganyan lang, takpan mo ng konti diyan. Hindi naman kailangan takpan mo ng makapal na lupa kasi tagal makalabas yung niya. So yun. Pagkatapos niyan, didiligan natin para madali siyang mabuhay, hindi siya namatay kasi mainit. Okay. Okay. So abangan lang natin, balik-balikan lang natin sa mga ilang days hanggang maka-harvest tayo. Okay mga parikoy, mga kabayan, kapamers, kabayan, mga misis na mahilig sa kangkong. Ito na yung kangkong na tinanim ko, yung Chinese upland. So ganito na siya. Kung lagi sanang umuulan, mas malaki na sana to.
Kaso tag-init ngayon talaga. Tapos hindi ko araw-araw na diligan. So ganito lang muna siya. Abangan lang natin. Kasi pag baka sa sunod na araw mag-ulan-ulan na. So ito na yun oh. Yung iba namatay talaga sa sobrang init. Hindi kalabas. Hindi na buhay. Kabayan, ka-farmers, mga misis na mahilig sa kangkong. I-update natin no, yung tinanim ko ng Mi-4. Yung Chinese Upland kangkong Mi-4, tinanim ko to. Tapos ngayon Mi-24. So bali umulan din kanina, pero matagal din dito na ano ng ulan no. Bali 20 days mula sa pagtanim. Ngayon titingnan natin, may malaki na, di ba ito? So, pwede na tayo makakuha o makaputol o makaharvest nito pang gulay. So 20 days, ibig sabihin 20 days mula sa pagtanim natin ng Chinese Upland, makagulay na tayo. Pero pag kung ibenta, medyo alanganin pa kasi maliit pa yung iba. Hindi kasi ito na ano ng ulan eh. Kung ulan sa sana, malaki na sana to lahat. Inabutan ng tag-init. Pero at least alam na natin mula sa pagtanim 20 days more or less na siya. Pag tag-ulan, wala pang 20 days, malaki na to. Ngayon tag-init 20 days, yung iba malaki, yung iba maliit. So alam na natin mga ka-farmers, mga kabayan, mga misis na gusto magtanim ng balak magtanim ng Chinese Upland kangkong dyan lang sa backyard para may magulay, di ba? Madali lang, 20 days. So alam na natin, di ba? At least may idea na rin ako na ibigay sa mga misis na gustong o balak magtanim ng kangkong. Dami pang namatay oh. Hindi naabutan ng tag-init. Hindi yung iba hindi nakasurvive. Pero at least mayroon tayong ma-harvest. Ito maliit pa nga tong iba oh. Hindi nga sabay-sabay dahil sa init. Saka hindi ito nadiligan araw-araw. Kasi kailangan ng kangkong malamig o basa o tag-ulan. Pero maka-harvest na tayo, may makuha na tayo pang gulay 20 days. Okay, maraming salamat mga ka-farmers, mga kabayan, mga misis. Maraming salamat. Masarap to, adobong kangkong. Ka-farmers, mga kabayan, mga misis na mahilig sa kangkong, o baka pwede kayong magtanim ng kangkong para di na kayo bibili kasi masarap to adobuhin. Update natin yung kangkong no na tinanim ko ng Mi-4, ngayon Mi-26. Bali 22 days. Itong 22 days kahapon inulan, kinuha na ko to ng video ng Mi-24. Tapos umulan lang kahapon, tapos ngayon biglang lumaki no. Pwede na to harvestin pang binta. Ito kasi malaki na oh. Nung nakarang kuha ko, paiksi pa lang yan. So ito na, mag-harvest na tayo. Yung pag-harvest nito, yung pag-harvest ko, pinuputol ko lang, ginagupit ko dito, hindi ko binubunot kasi kukunti lang siya. Pero pag marami sana, yung pagtanim ko, yung nabuhay lahat yun, binubunutan ko siya ng tag-ilang puno, tapos nagtira rin ako ng tag-isa-isa para sa sunod di mo na ako magtanim kaagad kasi sayang
binibili yung buto ng seeds ng kangkong, di maubusan ako agad, wala na akong pambinta. Ang ginagawa ko, ang tip ko lang sa inyo, pag mag-harvest kayo, pag time na harvest na, kasi hindi naman talaga lahat na malaki, may matirang maliit. Kagaya nito, ito maliit. O, pag binunot mo yan, sayang yung itong may sanga sa gilid, ito. Sayang to, kasi mawiwist lang to o basura lang to. Pero pag ginupit mo lang dito, ginupit mo to dito, ginupit mo yung pinaka malaki niya, yan, ginupit mo to, ito mga ilang araw malaki na yan, di magamit mo naman to, maputol, maharvest mo naman to, kaysa pag binunot mo to, ito lang ang makuan magamit, yung iba ma-waste, di ba? So ito, yun ang paggawa pag harvest ko, pag pinuputol. Kaya lang pag magbunot din, piliin mo lang din, kasi pag bunutin mo lahat yung maliliit, sayang din, di ba? Waste lang, kaya kasi pwede man piliin mo lang. Oh, ito kaya nito, oh. Ito pag binunot to, masama na tong gilid, yung dalawang sanga niya, ito. Pero pag pinutol mo lang to, ito lang putulin mo, ito nga 2 araw 3 araw malaki na rin to, o di magamit mo pa rin yan, kaysa pag binunot mo tapon mo lang to kasi mawiwis na yan. So harvest time na, kabayan, no, ka-farmers, no. Bali 26 minus 4, 22 days. Pero kung lagi pang umuulan o laging nadidiligan to, mas mababa pa yung araw na inantay natin bago tayo makaharvest, diba? Kita mo kahapon inulan lang bigla, oh. Bigla na siyang dumami, oh. Lumaki na kagad, oh. Oh. Kung araw-araw mo to diligan o araw-araw umulan, ulan init, di ang mabilis, siguro nasa mga 18 days o 15 days harvest ka na nito. Kita mo, oh. Kahapon kinalang, nung 24 kinalang ko to, oh. Ngayon, oh, dumami na. So ito, pag binunot ko to, ito pinipili ko lang ito yung malaki, kasi sayang naman yung iba, ito kagaya nito payat pa, ilang araw yan, pag nabunutan mo to, ilang araw lalaki na rin yan. O di kaya pag ginupit mo to, susunod na araw itong maliit, malaki na rin yan. Kasi pag ginupit mo to, maliit pa eh, sayang yan, lalaki pa yan. O ito, o, diba? So yun lang, ka-farmers, kabayan, mga misis, yun lang ang masasabi ko, at saka yun lang ang masishare ko. Alam na natin kung ilang days pag magtanim tayo ng kangkong. Pwede rin kayo magtanim ng kangkong sa pot, lagyan nyo ng lupa o bibili kayo ng lupa dyan sa merkado o tabuan, mayroong mga lupa dyan nga pwede taniman ng pang garden soil, taniman ng kangkong, para di na kayo bibili ng kangkong sa merkado, sarili nyong tanim. Pwede makabili ng buto ng kangkong dyan sa mga agri-bit supply, 10 piso yung mga tingi-tingi na naka pre-packing. Okay, alam na natin ilang days, so umpisa na, magtanim na kayo mga misis para maadubuhan ng kangkong si Mr. Thank you very much.